Or guess, so paano naman tayo mag-update ng isang object? So, create muna tayo ng state na object natin. So, let's say user and then set user equals use state, again structure na lang tayo. So, yan. Then, meron na tayong state. Ngayon, meron tayong laman dyan, syempre na say name, John Doe, and then email is John Doe at example email, and then yung kanyang popularity, or sabihin natin na client so freelancer to, sabihin natin na stars or rate 8.5 yan. Ngayon, display naman natin si user. So, H4 na lang siguro. So, user. Then, lagay natin dito yung kanyang pangalan. So, div name. Tapos, yung kanyang user.name. Email. And then, yung kanyang rate. So, ayusin natin. So, save natin. Check natin muna. Yan, may John Doe example, at may rate. So, ito yung user. Ngayon, ang gusto natin mangyari is mag-update yung John Doe. Paano natin gagawin yung update ng object? Assume natin na may ID dito na 2. Yan. So, may 2 siya, may 2. Ngayon, ang gagawin natin, maglalagay lang naman tayo dito ng input na, let's say, input for updating ating name, yung ating name. So, placeholder name. Yan, may input tayong 3 dyan for email naman to, at saka ito for rate. Yan. So, ito is placeholder for rate. So, but ang gagawin natin dito is email. Yan. So, check natin. Yan, meron name, email, and rate. So, ang gagawin natin is lalagay tayo dito ng button not to save. So, on click, handle, save. So, create lang tayo dyan. Create tayo ng function, siyempre, para i-handle yung ating saving. Ngayon, so, handle input. So, ang gagawin natin dito is, gawa lang tayo ng event. Again. So, meron tayo ditong value, tsaka yung name muna, tsaka yung value, tsaka yung event dot target. Siyempre. Ngayon, handle input to handle yung mga matrack natin yung mga or ma-capture natin yung mga input ni user. So, on change. Guys, yan. So, check muna natin kung gumagana na ba siya. Console log, yung ating name at saka yung value. So, save natin. Tapos punta tayo dito. So, name, email, rate. So, ayan. Working naman. So, refresh natin. So, ang gagawin natin, i-update natin kasi si name, email, at saka si rate. So, actually, kahit si rate, wag na muna. So, pwede naman, pero ito muna tayo. Name and email muna. So, ngayon, gagawin naman natin is set user tayo. Tawagin natin. Kasi mag-update tayo, no? So, diba? Set is function yan. So, ngayon, structure tayo dito na callback function o yung ating function. Ngayon, meron tayo dito previous. So, ibig sabihin yung prev na yan. So, sa parameter na kahit anong lagay natin dyan, param, yan. So, return lang natin dito yung ating object. So, kasi object yung laman nito eh. Yung default value niya is object eh. So, object yan. Assume natin yan talaga. Ngayon, tawagin natin ilagay natin dito yung dot notation. Dot, tapos yung param. Ngayon, comma, tapos yung mga i-update natin doon.
So, name, ID, rate yan. So, ang gagawin naman natin para maging dynamic yan kasi hindi naman natin pwede lagay dito name, email. So, isang function lang to, guys. Isang function lang ginamit natin. Kaya gumamit tayo dito ng name. Yan. Name, tapos name, email. Sa may email. So, ayun yung pinakaano niya. Magiging property niya. So, ngayon, para ma-access natin yung dynamic value, type lang natin square bracket to access yung dynamic property, tas yung name. And then, yung value naman for value. So, automatically, alam niya na kung ano i-update natin. So, tingnan natin. Save natin. So, palitan natin Mark Zuckerberg. Yan, 'di ba? So, nag-update siya. Ngayon, gusto natin mag-update lang siya kapag nag-save na. So, ngayon, gagawa tayo dito ng panibagong ano natin, user. So, form user. Or form na lang. Set form while use state yung ating name. Yung model natin to, name, empty, at saka yung value, yung email. Yan. Ngayon, dapat siset natin yung sa may form. Yan. So, instead na ano. Ngayon, tsaka tayo babanat ng save. Guys, yan. So, set user equals yung ating form. Ay, hindi. Sorry. Kailangan pa rin natin maglagay na itong function. Tapos, yung previous natin or params. Kaya bahala kung ano ilagay nyo. Dot params. So, para nga maintindihan nyo, gawin na natin previous yan. So, previous yan actually. Shorthand lang. Ngayon, tsaka natin ipapasok to si dot form. So, ibig sabihin dot kasi para makuha lahat ng laman. Yan. So, check natin. So, mark. Tsaka natin save. So, nawala sa email, guys. Kung mapapansin nyo. Kasi empty to si email eh. So, lagyan natin siya ng default value. So, user dot name. Dito is user dot email. So, default value to, guys, Yan. Yung ginagawa natin. So, ibig sabihin, may sarili siyang initial value. O kumbaga, yun na yung pinaka-value niya sa una lang. Ngayon, kapag nag-change tayo nag-trigger yung function natin handle input, tsaka magbabago siya. So, yan. So, Jane Doe. So, Jane or Jane na lang, Jane. Ngayon, save natin. So, di ba? Hindi na wala yung iba. So, Jane email.email.com at email.com yan. So, mapapalit na rin siya. Saka yung iba, hindi na nawala. So, ganun guys yung pag-update ng object sa React.